Maganda naman ako, mabait, matalino, malaki ang respeto sa tao. At naging campus crush din ako dati. Mapagmahal sa magulang, responsable naman akong anak. Hindi ko lang talaga alam bakit nila ako sinisira. First year high school ako nang nag-iba yung mundo ko dahil sa mga bully. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung pambubuhay nila sa akin. Grade 7 pa lang ako ay pinagchichismisan na ako ng ibang room. Sinasabi nila na Makati yan, bida-bida yung babaeng yan. Huwag kayo dyan, red flag yan. Hindi ko alam kung saan nila yung nakuha dahil that time ay sobrang tahimik lang ako. Na laging hawak ko ay libro at phone ko lang. Nung grade 8 ako ay may issue na naman sila sa akin. Sinasabi nila na cheater yan, malandi yan. Nandyan na naman yung babaeng yan. Sa sobrang dami nilang issue sa akin ay hanggang sa mga katabi kong mga lalaki sinasabi nila na nilalandi ko yung mga katabi ko. Na kahit hindi ko naman talaga sila close. Mahilig lang talaga ako magbasa ng libro kaya hindi ko pinapansin ng mga katabi ko. That time kasi may arrangement seat kami. Ka-alternate ang boy at girl. At sa sobrang depressed ko, natatakot na akong lumapit sa mga lalaki. Lagi na lang akong umiiyak patago sa classroom. Pagdating ko ng bahay ay diretso na ako sa CR para umiyak o maabot ako ng 3 hours kakaiyak doon. Hanggang sa napansin ako ng daddy ko at kung ano-ano nang sinabi niya sa akin para lang maging okay ako. Pero ang sinasabi ko lang sa kanya ay gusto ko na magpa-transfer ng school. Kaso ayaw ng daddy ko kasi busy siya lagi sa work. Na ang sinasabi niya lang sa akin ay tiis lang daw at malapit na akong umalis sa school na yon. Sa sobrang dami ng issue ng mga classmate ko ay dumating na yon sa mga teachers namin. Kaya nahihiya na akong magkamali pag tinatanong ako sa whiteboard. At nung nag-grade 9 ako, yun na yung pinakamalala. Na yung mga tinuring kong kaibigan ay hate na rin nila at nadadami na dahil sa mga issues ko. Enough ko yung read receipts ng messenger ko dahil ayoko mag-seen sa chats ng mga classmates ko. Tapos isang umaga nagising na lang ako, sabi nila, "Oy Dora, para sa lahat mag-seen ka." Sobrang na-disappoint ako sa mga sinabi nila sa akin. Iniyak ko mula umaga hanggang hapon yung bansag nila sa akin. Alam ko kasi na ako yung pinaparinggan nila dahil sa short hair ako at with glasses din. At isa pa'y maliit rin ako. Hanggang sa nagkaroon din ako ng boyfriend sa kabilang classroom na masaya naman ako sa kanya dahil naiintindihan niya ako. At dahil nga busy kami, hindi na rin kami nagpapansinan ng personal. Na kahit sa chats ay hindi na rin kami nag-uusap as in. Parang ang wala na rin kaming connection that time. Hanggang sa nagkaroon ako ng ka-close sa mga classmates kong lalaki. Inisyu na naman nila yon sa akin at sinabi nila sa boyfriend ko na may bago si Olive. Sila na ng classmate naming lalaki. Nasaktan ng boyfriend ko noon at sinabi niya sa mga klase niya na nag-cheat ako sa kanya. Hanggang sa pati yung kaklase ng ex ko ay nang na rin sa akin. Kinalat nila yon sa mga schoolmate namin na cheater daw ako. Nasaktan talaga ako dahil halos lahat ng schoolmate ko sa grade 9 ay sinisira na nila ako. At sa sobrang sakit ay nag-leave ako sa GC namin. Then the next day ay pumasok ako at sobrang tahimik lang na halos binago nila yung pagkatao ko. At ngayong opening na ng grade 10 ay natatakot na ako na malaman kung sino-sino yung mga kaklase ko. Mula grade 7 na pambubuhay nila sa akin ay never akong nanira or nag-talk back sa kanila. Dahil may respeto ako sa mga tao na nakapaligid sa akin na dapat sana ganun din sila. Sa lahat ng ginawa nila ay sobrang na-depress na ako at ngayon nahihiya na ako pag nagkakamali ako. Sobrang laki na ng social anxiety ko halos pag tumitingin sa akin. Iniisip ko na baka sinisira nila ako, na baka sinasabi nila na tignan mo yung babae na yan ang pangit. Paminsan ay iniisip ko na baka may butas yung damit ko o yung pants ko na lagi na akong umiiyak gabi-gabi. Iisip ko na rin magpakamatay na lang at nag-try na rin akong maglaslas sa lahat ng parts ng body ko. Never ko silang sinira dahil member ako ng Supreme Student Government. Nung nag-grade 8 naman ako ay barkada kontra naman ako nag-member. Nag-grade 9 ako ay bumalik ako sa Supreme Student Government again. At ngayong grade 10 ay hindi na ako tumakbo kasi natatakot na ako. Ang akin lang, hindi ko alam bakit nila ako sinisira. Ganda naman ako, mabait, matalino, malaki ang respeto ko sa tao. Naging campus crush naman ako dati. Mapagmahal sa magulang, responsable naman akong anak. Hindi ko lang talaga alam bakit nila ako sinisira. Sana Mami Len, mapili mo yung story ko dahil hindi ko alam kung marami bang nakaka-relate sa akin. Pahingi naman ako ng advice, Mami Len. Letter sender, Olive ng Zamboanga City. Don't do something na alam mo ikapapahamak mo, girl. Kailangan mong i-open yan sa parents mo what's really happening. Kasi paano kanila matutulungan? Paano ka magagawa ng paraan kung iiyak mo lang yan? How they will protect you from bullied? I-open mo sa advisor mo, sa principal, importantly sa parents mo. Member ka before ng school for protecting other student pero sarili mo hindi mo maprotektahan. Please lang, parents mo lang at sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. Kailangan mong lakasan yung loob mo, hindi mo pwedeng kimkimin yan. At gagawa ka ng bagay na ikapapahamak mo is very wrong. Talino ka, maganda ka, kinaiinggitan ka for sure. Gamitin mo ang talino mo, maging eye-opener ka sa mga batang nakaka-experience, nakaka-relate. Do something maka-escape sa sitwasyon mo. Uulitin ko na matalino ka, ang kaso mo napapangunahan ka ng takot. Then the moment na nag-try ka sa sarili mo, badly kailangan mo nang i-transfer. Kung mahina yung loob mo, first step, kailangan mong ipaalam to sa parents mo. Anxiety, depression is not a joke. God is always good. Don't forget to lean on Him. Lakasan mo yung loob mo kasi magulang mo lang yung makakaintindi
intindi sa'yo. Please do something. For sure they will help you. Education is important but it only comes next to our health. This is an eye-opener lesson. Kids enjoy being young. Palakihin nyo yung mga anak nyo na maging open, lalo na sa ating mga parents. Protektahan ang sarili, wag maging mahina. Kayang ilaban ng sarili. Please lang, i-check nyo ang mga anak nyo.